24 of our daily devotion. At church today, kakatapos lang ng church and sobrang blessed kaming lahat today. Thank you Lord God sa grabing message na mula morning service namin and hapon. Sabi, sobrang blessed namin. That's why today, I'm gonna teach you kung ano yung pinag-usapan namin ngayong araw. Medyo maingay ngayon dahil malapit kami sa kalsada and marami pa kaming mga churchmates na nag-uusap sila. Yung background natin sobrang ingay. Pagpasensyahan nyo na po. Let's pray first. Lord, thank you so much for today that you have given us. Walang ibang katulad ng Panginoon. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Buhay nga ang aming Diyos na pinaglilingkuran at walang ibang Diyos na katulad ng Panginoon. Napakasarap na marinig ang inyong pangalan. Napakasarap na maramdaman ang inyong presensya. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala. Naway may taas ka namin, Panginoon. Kita yung glory mo, hindi kami magsalita, kundi ikaw, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Ang ating Bible verse for today is Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. Sabi niya, ang apoy sa altar ay dapat panatiling naglilingas. Dapat gatungan tuwing umaga, ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunog at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapa. Hayaang laging may apoy at hindi ito dapat babayaang mamatay. Sabi sa Bible verse nito, inutos ng Panginoon na nasa altar ay dapat laging may apoy at hindi pwedeng mamatay yung apoy na yun. Sa time natin ngayon, we are not using physical altar, kundi ang ating mga puso. Ang ating mga puso ay nagbibuild ng altar sa Kanya tuwing tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Marami sa atin is papabayaan na yung altar natin. Our hearts is deceitful. Yes, if we follow our heart, grabe, ang hirap talaga na kahit konting disiplina lang ng isang pastor, hindi natin siya naiintindihan. Kundi yung gusto lang natin yung nasusunod natin. Kailangan natin i-check kung ano ba yung laman ng ating mga puso. One of the problem Christians today, nawawala na yung fire sa kanilang mga puso. Hindi magaling lang sila sa umpisa. Pero kapag hanggang sa katagalan, nawawala na yung fire. At hindi dapat ganun tayo mga kapatid. The church now became very cold. Some are worshiping God, pero wala sa puso. Nasa harapan man sila tumutugtog, pero yung puso nila hindi tama sa Panginoon. Pero naman, dahil lang sa konting pagsubok, sumusuko agad at naburn out agad. That's why God is teaching us to check our heart. Kailangan natin malaman kung tama ba talaga yung puso natin sa Panginoon. Kaya ka pumupunta sa church para mag-serve kay Lord, hindi para paglingkuran. Kaya ka pumupunta sa church dahil gusto mong magpagamit sa Panginoon at hindi yung nais mo, yung gusto mong pabigay. Sabi ni Pastor kanina, some of church members are being materialistic na kung ano lang yung kailangan nila, kung ano lang yung gusto nila. Kaya sila nagsisimba, kaya sila naglilingkod kasi may gusto sila sa Panginoon. Pero kapag nakuha na nila yun, mag-stay pa ba sila? Napakaganda talaga ng mensahe kanina. God is really reminding us to stay on fire. Na nawag niya tayo para gawin yung will niya. Let us build our altar. How's our prayer life? How's our devotion? Are we still doing these things to God? Or kinausap ako ng Panginoon, sabi niya, sobrang unworthy ko ba na hindi nyo na kayang ibigay yung time nyo sa akin? O hindi nyo man lang ako mapag-fastingan? Sobrang unworthy ba ni Lord? Iniisip ba natin na walang halaga yung mga ginagawa natin sa Kanya? Alam mo, nasasaktan ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa sa Kanya na kung maglilingkod tayo sa Kanya ng papucho-pucho lang, hindi natin may impress si Lord sa mga talento natin. Hindi natin may impress si Lord sa performance natin sa church. Impress si Lord dun sa kung tama yung puso mo. Dahil kapag tama yung puso mo, tama yung character mo, yung mga decision mo. Kaya talaga nire-remind tayo ng Panginoon na yung fire natin is mag-stay. Stay on fire para sa Panginoon. How can you do that?
Just admit to yourself that you are just human. Just admit to yourself that you are a sinful person. To yourself that you are weak and you cannot do anything without the Lord. Because we are nothing without the Lord. We are nothing without His presence. Mahirap kasi kapag yung puso natin nasa maling bagay, nasa maling pag-iisip. Konting negatibo lang, susuko ka na. Konting saway lang sa'yo, ayaw mo na. Tapos, sisiraan mo pa yung church. Even kasalanan mo naman. Bakit ka pinapagalitan? Diba? You have to check your heart. Is this really right? Am I being prideful? Kapag hindi ka nagpe-pray, mayabang ka. Kapag hindi ka nagpe-pray, parang sinasabi mo kay Lord, o ano, kaya ko to. Tong araw na to nang wala ka. Parang ganun yung sinasabi mo kay Lord kapag hindi ka nagpe-pray. Sino ka? Kapag dyan na yung mga kaibigan. Pag sa church, madali lang maging ilaw. Sa church, o sa Christian friend natin, madali lang maging ilaw dahil lahat kayo ilaw di ba? Nagliliwanag. Pero, sino ka kapag nandun ka na sa dilim? Sino ka kapag nandun ka na sa mundo? Nag-iilaw ka ba? O, sinasamahan mo sila sa mga mali nilang gawa. Sinasamahan mo sila sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Check your heart, mga kapatid, mga minamahal. Check your heart. Di ba napapansin nga natin kapag ang event sa church, ang kainan, ang daming pumupunta. Kapag eating fellowship, ang daming pumupunta. Pag fasting, wala. Konti lang. Pilit pa yun Pero kapag swimming, ang dami 5 a.m. call time. Halos lahat walang late. Halos lahat nandun kasi ayaw maiwan. Pero kapag fasting, prayer meeting, kapag church service, wala. Di ba dapat mas matakot tayo kapag tayo yung naiwan dito sa rapture? At dapat yun yung katakutan natin. Sabi ni Lord, work out your own salvation with fear and trembling. Pero kung pinaglilingkuran natin si Lord ng pwede na, abay, hindi yun maganda kapatid. I want you to be sober. God is telling us, dapat lagi tayong ready mag-share ng Word of God. Dapat lagi tayong ready. Huwag tayong maging tamad. Huwag tayong magpadala sa mga walang fire. Ikaw dapat yung nag-share ng fire sa iba. And sobrang ganda talaga ng Word of God for today. I wanna share more, but tumatagal na tayo. Or gusto nyo palang mas mahaba. So, thank you so much for joining me today. I will upload new videos soon. Mga preachings and also mga daily vlogs. Kung ano nangyari ngayong araw na to. So, abangan nyo po yun, guys. As always, God bless and Ate Kate out.